Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang pinakahuling balita ukol sa Bagyong Ramil ngayong alas 4 ng hapon. Kanina nga pong 4:10 p.m. ay naglandfall na sa may Gubat, Sorsogon itong si Bagyong Ramil at posible nga po habang tinatahak ang Bicol Region, posible po itong may bahagyang paghina. Kanina nga pong alas 4 ng hapon, itong si Bagyong Ramil ay nasa may coastal waters na ng Gubat, Sorsogon at meron pa ring taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa ngayon nakikita nga po natin, bahagyang humihina nga po yung kanyang pagkilos pa-westward dito po sa may coastal waters ng Gubat, Sorsogon. At kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung mga kaulapan o mga cloud system na associated dito po sa Bagyong Ramil, kaya kahit wala po tayong mga nakataas na wind signal o kahit wala po tayong nakataas na weather advisory sa ating mga lugar, posible pa rin po tayong makaranas ng makulimlim na panahon. Meron din po tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito pa rin sa may western sections ng Central Luzon, kabilang ang Metro Manila, sa may Calabarzon area, Mimaropa, maging dito po sa malaking bahagi ng Visayas at sa may northern at sa may central portion din po ng Mindanao. Kaya ulitin ko po, kahit walang signal at wala tayong nakataas na weather advisory, posible pa rin po tayong makaranas ng makulimlim na panahon. Ito po yung ating pinakahuling forecast track and intensity nitong si Bagyong Ramil. Sa ngayon, tropical storm pa rin po ito at inaasahan nga po natin kahit bahagyang hihina po ito habang binabaybay ang Bicol Region landmass ay i-maintain pa rin po nito ang kanyang tropical storm category. Itong yellow na bilog naman po, ito po yung nakakaranas nor area na may mga malalakas na hangin na mas mataas pa sa 39 kilometers per hour. So ito po yung mga merong mga wind signals at yun nga po, concentrated po yung mga lugar na may wind signal dito po sa may northern periphery nitong bagyo. Ngunit dito naman po sa may southern periphery ng bagyo, kahit walang wind signal, posible pa rin po yung mga malalakas na mga pag-ulan. Inaasahan nga po natin itong si Bagyong Ramil ay mag-west-northwestward pa rin po sa susunod na mga oras. Sa pagdating naman po ng after 12 hours ay nandito na po siya malapit sa may mga Quezon Islands. At inaasahan nga po natin, tatahakin po nito ang mga landmass dito sa Bicol Region o bahagyang tumaas o bumaba at dito po siya dadaan sa may coastal waters din po ng Bicol Region. So, may possibility pa rin po na tumaas o bumaba based po sa ating forecast uncertainty cone. At pagsapit naman po bukas ng umaga, posible nga maglandfall pa rin ito dito sa may Polillo Island o dun po sa mga isla dito malapit sa Quezon. At pagsapit naman bukas ng morning or afternoon, maglalandfall po ulit ito dito po sa may Aurora Province. Ngunit hindi natin inaalis yung tsansa na ito po ay maglandfall either po sa may southern Isabela o sa may northern Quezon area. Kaya para sa ating mga kababayan dyan, maghanda pa rin po tayo kung dahil posible pa rin po na tayo po yung maging direct hit nitong Bagyong Ramil. Magpapatuloy po itong Bagyong Ramil sa kanyang west-northwestward na pagkilos at tatahakin nga po ang mountainous regions dito po sa may northern Luzon area, sa may Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa may Ilocos Region. Kaya posible nga po kung tumahak na po ito dito sa may mountainous regions dito po sa Luzon landmass ay mas humina po ito. Pero ulitin ko lamang po, kung nandito po siya sa karagatan, kung dyan po siya dumaan, ay posible naman po na mag-re-intensify ulit itong si Bagyong Ramil. Ngunit sa ngayon, tropical storm category pa rin po yung ating forecast sa kanya.
Bukas naman po ng hapon, inaasahan natin na makakalabas na ito ng ating Luzon landmass at pagsapit naman po ng Lunes ng umaga, makakalabas naman na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy na mag-west-northwestward at dadaus-dos naman po patungo sa may Vietnam. Posible po by Thursday po yan ng hapon. At para naman po sa wind signal natin, wind signal number 2 ay nakataas pa rin dito sa may northern portion ng Aurora. Kabilang na din po ang may Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, sa extreme eastern portion din po ng Albay, maging sa may northeastern portion ng Sorsogon, northeastern portion din po ng Northern Samar. Wind signal number 1 naman po, yung nakataas dito sa may malaking bahagi po no, ng Cagayan Valley, pati dito sa may Cordillera Administrative Region at kabuuan din po dito sa may Ilocos Region. At aside po doon, nakataas din po itong wind signal number 1 sa may northeastern portion naman ng Tarlac, maging dito sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, northeastern portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, maging dito po sa eastern portion o nalalabing bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi din po ng Camarines Sur, Albay, pati na rin sa may Burias Island, Ticao Island, nalalabing bahagi ng Sorsogon, nalalabing bahagi ng Northern Samar, maging dito po sa northern portions ng Eastern Samar at ng Samar. So dun po sa may wind signal number 2, malalakas po yung ating hangin, posible nga po hanggang 89 kilometers per hour na mga bugso ng hangin ang kanilang mararanasan. At dito naman sa wind signal number 1, posible hanggang 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin. At kung ngayon wala pa po tayong nararanasan na mga hangin na malalakas dito po sa may areas ng Northern Luzon, ay asahan po natin ito within 36 hours. At para naman po sa ating rainfall forecast, in the next 24 hours, ulitin ko lamang po kahit walang signal, posible po tayong ulanin. At ngayon nga po, posible na po ang more than 200 millimeters na mga pag-ulan dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Kaya posible yung mga malawakang mga pagbaha dito po sa may red na color na probinsya. Doon naman po sa may mga nasa orange na mga probinsya, ito po yung makakaranas ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. So yun po yung aasahan within 24 hours dito po sa Isabela, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, pati na rin po dito sa may Bulacan, or dito rin po sa may Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, maging dito po sa may Samar at sa Biliran. Kaya't para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan, maghanda na po tayo sa posibleng epekto nitong si Bagyong Ramil. 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan ang aasahan within 24 hours dito sa Cagayan area, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Ilocos Sur, dito rin po sa may La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, or dito po sa may Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, maging dito po sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, down towards Romblon, Masbate, maging dito sa Leyte, Southern Leyte, Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, at sa Aklan. Dagdag ko lamang po dun sa ating mga kababayan na nasalanta ng mga lindol ng mga nakarang araw, dito po sa may Bugos City, Cebu, at pati na rin po dun sa mga nasalanta nitong Bagyong Opong sa may Masbate at Romblon, ay mag-ingat po tayo, no? At lumayo na po tayo dun sa mga areas na vulnerable pa po dun sa malakas na mga pag-ulan. At para naman po bukas ng hapon hanggang sa Lunes ng hapon naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan natin sa may Southern Luzon area maging sa may Visayas dahil nga po inaasahan natin na nasa may Northern Luzon area na po itong si Bagyong Ramil by that time. So asahan po natin 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley maging sa Cordillera Administrative Region at dito rin po sa
sa may Ilocos region. At dagdag ko lang po, pati po dito sa may Zambales, Tarlac at Nueva Ecija at sa Nueva Vizcaya, aasahan pa rin po natin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. At kung nandun naman po kayo sa mga bulubunduking lugar, ay mas prone po tayo dun sa mga landslides. Kaya kung nandun po kayo sa mga, or na-assess na po ninyo na hazard po talaga ang landslide malapit sa inyong mga kabahayan, ay mag-isip na po tayo kung kailangan po tayo mag-evacuate as soon as possible before po mag-hit itong si Bagyong Ramil dito po sa inyong mga areas. At sa ating lagay ng mga karagatan, ay may gale warning na nga po tayo na nakataas dito sa may eastern seaboards ng northern, central, maging sa may southern Luzon. At kahit naman wala tayo sa gale warning, kung may nakataas tayo na wind signal, ay automatic po ay bawal na po maglayag dyan po sa ating mga karagatan. Kaya precaution lang po ito sa ating mga mandaragat para po sa ating mga safety. So gale warning nga po, nasa may Aurora, Isabela, Catanduanes, Camarines Sur, maging sa may Camarines Norte. Ngunit kahit wala nga pong gale warning dyan, bawal na pong pumalaot ang ating mga kababayan. Posible hanggang 5 meters na mga pag-alon ang ating maranasan na delikado po lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa susunod na 36 hours, posible naman po yung mga storm surge or daluyong na aabot from 1 meter to 2 meters po. So tataas na po ito, mas mataas na po ito sa isang gusali or isang palapag na gusali. Kaya mag-ingat yung ating mga kababayan na nasa may coastal communities dito po sa may Northern Samar, maging sa may dito po sa may Bicol region, maging po sa may Isabela, Aurora, Quezon, sa may Polillo Islands, at dito rin po sa kabuuan ng Quezon at Bicol region area. At hindi lamang po yan, posible din po yung mga daluyong naman dito po sa may western seaboards nitong or western coastal communities dito po sa may Ilocos region, maging sa may Zambales, dahil nga po ay papunta na din po dyan yung ating Bagyong Ramil. Kaya para naman po sa susunod na mga latest updates dito kay Bagyong Ramil, mamaya po yung 8:00 ng gabi. Yan lamang ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat at maghanda po tayo sa posibleng banta nitong si Bagyong Ramil.